Okay, ang tanong galing sa isang mga kapatid natin. Assalamualaikum Ustad. May tanong po ako, bakit po may pagkakahawig ang simbolo ng crescent moon at star na iniuugnay noon sa mga paganong Diyos tulad ni Hubal, at ang crescent moon at star na nakaraniwang nakikita ngayong bilang simbolo ng Islam? Meron po bang ugnayan ang mga ito? O ito ba isang maling akala lamang? Jazakallahu khairan. Okay, good. Sagutin natin at linawin natin ito. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid, no? At naway dagdagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapaki-pakinabang na kaalaman at tamang pag-unawa sa kanyang din. Ang tanong mo ay mahalaga sapagkat madalas itong ginagamit ng ilan upang maghasik talaga ng pagdududa laban sa Islam para lituhin yung ibang mga Muslim, no? Kaya kinakailangang sagutin ito batay sa kasaysayan, katotohanan at mga mapagkakatiwalaang sanggunian, hindi sa mga haka-haka o conspiracy theories. Na kung kaya may kaugnayan ba ang crescent moon at star ng Islam sa paganong Diyos na si Hubal? Bilang maikling kasagutan, kapatid, walang matibay na ebidensyang historical o Islamiko man na nagpapatunay na ang crescent moon at star na ginagamit ngayon bilang simbolo ng Islam, particularly sa mga masjid o anuman, ay nagmula kay Hubal o sa pagsamba sa buwan. Ang katotohanan ay ang crescent moon at star ay hindi kailanman naging opisyal na simbolo ng Islam sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, ng mga sahaba o ng mga Khulafai Rashidin. Ang paggamit nito bilang simbolong iniuugnay sa Islam ay lumitaw lamang pagkalipas ng maraming siglo, lalo na sa panahon ng mga Ottoman Empire. May simbolo ba ang Islam ng crescent moon at star? Ang sagot ay wala. Wala talaga. Sa panahon ng Propeta Sallam, walang bandilang may crescent moon, walang masjid na may crescent moon, walang barya na may crescent moon, walang hadith na nag-uutos ang paggamit nito. Ang mga watawat ng Propeta Sallam ay simple lamang. May mga ulat tungkol sa kanyang mga bandila na kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda. Rawahu Tirmidhi. Nasa hadith Tirmidhi po yan na sinasabi ang watawat ng sugo ng Allah ay kulay itim. At may mga puting bandila rin na ginamit. Ngunit walang ulat tungkol sa crescent moon at star bilang simbolo ng Islam. Now, sino si Hubal? Binanggit mo na si Hubal. Sino ba yan? Si Hubal ay isa sa mga pinakamalaking Diyos-Diyosan ng mga Quraysh sa loob ng Kaaba bago dumating ang Islam. Ngunit wala sa mga mapagkakatiwalaang ulat na nagsasabing ang simbolo ni Hubal ay crescent moon, ang simbolo ni Hubal ay star and crescent, o ang mga Muslim ay nagmana ng kanyang simbolo. Maraming modernong articles at internet posts ang nag-aangkin nito. Ngunit kapag sinuri ang mga sinaunang sanggunian o reference, walang matibay na ebidensya para rito, kapatid. Now, saan nagmula ang crescent moon at star na yan? Ayon sa mga historians, ang crescent moon at star ay ginamit na ng iba't ibang sinaunang sibilisasyon bago pa ang Islam, gaya ng mga Griego, mga Romano, mga Persiano, mga taga-Byzantine. Ang lungsod ng Constantinople na kalaunan ay naging Istanbul ay gumagamit na ng simbolong crescent moon o crescent bago pa dumating ang Islam. O kasi dating pangalan ng Istanbul ay Constantinople o Constantinople. Pagkatapos masakop ng mga Ottoman Empire ang Constantinople noong 1453 Christ era, ipinagpatuloy nila ang paggamit ng ilang simbolong pampamahalaan kabilang ang crescent moon, no? Dahil ang Ottoman Empire ang isa sa pinakamalaking imperyong Muslim sa kasaysayan, unti-unting naiuugnay ng maraming tao ang simbolong ito sa Islam kahit hindi ito bahagi ng relihiyon mismo. Okay? Now, pagdating sa pananaw ng Islam, ang mahalagang maunawaan na ang Islam ay hindi nakatali sa anumang partikular na simbolo.
Ang pagkakakilanlan ng Muslim ay ang Tauhid, ang Shahada, ang Quran, ang Sunnah. Hindi ito nakabatay sa crescent moon, sa star, sa logo, sa kulay, o anumang graphic symbol. Okay? Ang tunay na simbolo ng Islam, kung may simbolong maaaring sabihin kumakatawan sa Islam, ito ay ang La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Ito ang pundasyon ng Islam, hindi ang crescent moon o anumang imahe. Okay? So maraming contemporaryong scholars ang nagpaliwanag na ang crescent moon ay isang cultural at historical symbol, hindi isang religious symbol na itinuro ng Quran o Sunnah. Ang paggamit nito ay hindi bahagi ng akida at hindi rin bahagi ng mga ritual ng Islam. Walang patunay na ito ay iniutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So bilang buo sa mga sinasabi natin kapatid, so simbolo ba ng Islam ang crescent moon at star? Hindi sa orihinal na turo ng Islam. Ginamit ba ito ng Prophet sallam? Hindi. May hadith ba tungkol dito? Wala. May ebidensya bang nagmula ito kay Hubal? Walang matibay na ebidensya. Saan ito naging popular? Lalo na sa panahon ng Ottoman Empire, naging popular ito. Bahagi ba ito ng akida ng Islam? Hindi. Ang tunay na pagkakilala ng Islam ay ang Tauhid, Shahada, Quran at Sunnah. Okay? So ang isang Muslim ay hindi sinusukat sa pamamagitan ng mga simbolo, ng mga logo o mga hugis na nakikita sa mga gusali at watawat. Ang tunay na sukatan ay ang kanyang tauhid, pagsunod sa Quran at Sunnah at katapatan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya kapag may nagsabi na ang Islam ay relihiyon ng moon god dahil gumagamit ng crescent moon, ang tamang sagot ay ang crescent moon ay hindi itinuro ng Propeta sallam bilang simbolo ng Islam. Wala ring matibay na ebidensya na ito ay nagmula kay Hubal. Ito ay isang historical and cultural symbol lamang na kalaunang naiugnay sa ilang estadong Muslim, hindi sa relihiyon mismo. Okay? So Allahu a'lam bisawab. Kapatid, naway nagkaroon ito ng kaliwanagan sa iyo at dagnag na educational knowledge. So maraming salamat. So bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Shukran.